Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataporma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Ratsada Balita ni Double J. Maglalahad ng mga naglalagablab na mga balita sa loob at labas ng bansa. Ratsada Balita ni Double J. Magbibigay daan sa tunay na daloy ng walang labis at walang kulang na mga balita. Ratsada Balita ni Double J. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita, si Double J, Joseph Javier. Thank you. Yan. Thank you din sa ating mga audience na nandito sa ating impilan at nanonood ng live sa kabila ng sabi nga nila. Ito na naman yung pagkakataon na makakapanood kami ng live sa yung programang Ratsada Balita ni Double J. Siyempre sa pamamagitan pa rin ng ating himpilang Broad Streamcast Communicator. Isang masaya, maganda at natanghalian. Siyempre, masarap na pananghalian sa lahat ng ating mga kababayan, kaibigan na katkat ka BSTC. Although, humingi ng dispensa niyong lingkod after all last past week at nagkaroon tayo ng lapses, nagkaroon tayo ng gap na halos 3 araw mula Tuesday hanggang mula Tuesday, Wednesday hanggang Friday. Monday lang tayo nakaprograma dahil nga din sa ating ang ating pong lagay ng mamaya o anong dahilan kung bakit di tayo nakaprograma. But anyway, ayan, araw ng Lunes, siyempre ito na po yung pagpasok ng Semana Santa. Kaya para sa ating mga kababayan, kaibigan at ka-BSDT mga kaibigan, yan pong ating patuloy na faith o pananampalataya para sa ating Panginoon. Tradisyon na natin na hindi natin dapat kaligtaan. Lalo pat ito yung mga panahon na Semana Santa, andyan yung nag-aayuno na tayo, lahat. Isa sa mga paraan para sa ganun, ipagpatuloy natin ang paglaban natin dito sa pandemic COVID-19 na ito na hindi natin alam kung hanggang kailan sa tatagal dito, pero ganun pa man. Tayong lahat, laban tayong lahat. Yan po. At siyempre, maraming salamat sa ating mga taga-subaybay na lalo na last week na hindi ko sila na kasama dahil nagkaroon nga po ng backdown ng ating telecommunication dito sa ating himpilan. So in fairness naman for the other our BSTC player partner dito sa ating mga opisyal, tuloy naman ang ating mga ginagawa bilang bahagi ng kanilang pagbibigay ng impormasyon at pagbibigay ng mga pagkuha ng mga opinion at komento ng ating mga kababayan dito pa rin sa ating himpilang Broad Streamcast Communicator. Pagamat nawala lang yung lingkod ng alas 4 days, ipagpamanhin nyo. Ganun pa man, back on earth na po, back on air at back on earth na po ang inyong lingkod, si Double J, dito pa rin sa programa Ratsada Balita ni Double J. Ayan po, tuloy-tuloy pa rin ang dating kagawian na maghahatid ng ating mga balita dito sa Paris sa programa Ratsada Balita ni Double J. At siyempre, andyan kayo. Unang-una, siyempre, babatiin ko muna na isang masaya, masagana at masarap na pananghalian ng lahat ng ating mga kaibigan, kababayan, ka-BSDT. Lalo-lalo na yung ating mga kaibigan na sa ngayon ay nagsasagawa ng kanilang mga lunch break at lalabas sa kanilang trabaho para magsagawa ng lunch break. Diyan, get well for your lunch time, lunch nun. At sa ganon, ano man ang inyong ginagawa, ano man ang inyong kakainin, huwag nyo na akong alokin. Makita ko kayong busog na po ang inyong lingkod. Ayan, para sa inyong lahat. Ayan po.
sleep without you, no. At siyempre, ang ating nakagawian dito sa ating programa, hindi po mawawala ang tinatawag na tagbibigay ng mga importante, lalo na po yung tinatawag na balita na naganap hindi lamang kahapon at maging kagabi at mula kanina hanggang sa mga oras na ito. Yan po. Dahil yan po ang nakagawian na gawin ng ating lingkod, ng inyong lingkod. Ayan po, at humingi po muli ng pamanhin ang inyong lingkod sa kaugnay sa ilang araw tayong nawala last week dahil po sa tinamaan po ng COVID ang ating ang telecommunication na nagsusupply dito sa ating programa Ratsada Balita ni Double J. But in fairness naman for the main server, okay na po. Ayos na at nalagay na ng tinatawag na ika nga yung server ko na ayos na. Nalagay na sa ika nga matapos tamaan ng COVID-19 yung server ko. Inayos na po, tinanggal na po yung luma at binalta na ng fiber optic. Kaya wala na po tayo magiging problema dito sa ating programang Ratsada Balita ni Double J. At magpapatuloy po ang ika nga paglilingkod at paghahatid ng mga impormasyon at balita dito po sa programang Ratsada Balita ni Double J sa pamamagitan ng inyong lingkod, si Double J Joseph Abjarba. Pag-utusan ninyo dito pa rin sa ating himpilang Broad Dreamcast Communicator. Thank you. At maraming salamat dyan sa ating mga taga-subaybay, lalo na kay Josephine Roquero na unang-una na nandiyan na kanina. Ano bang lunch for today? Monday. Marami. Pero ngayon dahil meron tayong tinatawag na typical ECQ within the whole Metro Manila together with the Rizal, Bulacan, Cavite and the other province na entire province na at least yung kapitbahay po ng NCR. Kaya anyway, ganun pa man, kaya natin to. Laban pa rin tayo. Turn on Dodge. At siyempre, dahil po sa nakagawian na natin dito, ito na po, ang unang ihahatid na inyong lingkod, ang lagay ng panahon. Pero ganun pa man, bago natin hatid ang lagay ng panahon, dito sa ating bansa, siyempre, gusto ko na muna pong magpasalamat at humingi muli ng paumanhin sa lahat ng ating mga taga-subaybay dito pa rin sa ating programang Ratsada Balita ni Double J within the last week, past few days. Wala po inyong lingkod dahil po dun sa isang mga unexpected. Ako po, na-miss ko kayo, sobra. Dahil hindi nga ako makatulog gabi-gabi ng mga halos hindi ako nakakapag-programa dahil naisip ko, ano na kaya, paano na to? Wala na yung tinatawag na ating source of bonding na sa pamamagitan ng programa, nagkakaroon tayo ng mga komento, nagkakapalitan tayo ng mga kuro-kuro, nagpapalitan tayo ng mga kanya-kanyang opinion, dun po, hango dun sa ating mga ibinabalita, di po ba? Halos 4 na araw na hindi nakatulog ang inyong lingkod. Pasensya na rin at ako humingi ng paumanhin sa inyong lahat. Pero ganun pa man, magpapatuloy pa rin tayo. Ano man ang sipat o balakid na haharang sa programa ng Ratsada din Balita ni Double J, hindi na po mangyayari yan. Ayan po. Anyway, hatid po ang oras. Ang oras po sa buong bansa. Dito po sa ating bansang Pilipinas. Alas 12:10 na po ng tanghali. Pero ganun pa man, kahit po sabihin natin yung oras na yan ay alas 12 ng tanghali dito at sa ibang bansa naman ng ating mga kababayan na nandoon, nalalaman nila kung anong oras po ang nagaganap na dito sa ating bansa. Yan. Alas 12:10, tuloy lang po ang inyong mga pananghalian. At gaya po ng nakagawian, narito po ang lagay ng panahon sa buong bansa. Ayon naman po sa Pag-asa, easterlies ang nakakaapekto sa malaking bahagi ng ating bansa. At sabi pa ng Pag-asa, base sa Pag-asa, magdudulot ito ng maalinsangang panahon pagdating ng tanghali. Super talaga. Ibig sabihin summer na. Yan.
At asahan na rin, sabi ni Weather Bureau, unti-unting pagtaas ng temperatura. Totoo, dahil kanina nang tinignan ko yung temperature, that is at 32 point something. Wow, sabi ko ang init Parang nga pala. 32.8. Wow! 32.8 po. Yan, nakakita ko yung temperature. 32.8. Ngayon po tanghali. Kaya asahan na yun, tataas. Baka tumaas pa yan. Mas mainit na. Magiging maaliwalas naman ang papabiriin sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. O kaya dahil dito, mababa ang sansa na magkaroon ng pag-ulan ngayong araw. Kaya wala pong pag-ulan ayon sa Pag-asa. Mga bahagya namang kaulapan sa bahagi ng Mindanao pero hindi ito magdudulot ng malawakang pag-ulan dyan sa nasabing riyon. Wala namang nakikita ang papasok na masamang panahon sa loob ng 2 hanggang 3 araw. Yan pahuling tinuran ng Weather Bureau nito Pag-asa. So ibig sabihin wala pong bagyo at walang LPA na binabantayan ng Pag-asa kaya wala po tayong dapat alalahanin. Mananatili pa rin ang ganyang panahon na medyo may kainitan. Ibig sabihin summer na. Yan po. Yan po ating lagay ng panahon ngayong araw na to hanggang sa mga susunod na araw. At muli po, humingi ng dispensa, humingi ng paumanhin at sobra pong amis ang ating mga taga-subaybay dito sa programang Ratsada Balita ni Double J na halos hindi po ako nakatulog ng 4 na araw sa kaiisip na namimiss ko sobra ang ating mga taga-subaybay, ang ating mga followers, ang aking mga mentor dito sa programang Ratsada Balita ni Double J. Sobra ko po kayo namiss. At samantala, narito na po ang ating mga ilang ulo ng balita. Mag-uumpisa na ngayong araw na to ang tinatawag na ECQ. Yan po mula sa kasama ng NCR at 4 na probinsya na kapitbahay ng NCR. Mamaya po, magsisimula na yan. Kaya magsisimula na mamaya hapon ang tinatawag na curfew. Magsisimula ng alas 6 hanggang alas 5 ng kinabukasan po. Mamaya po ang buod ng balita na yan. At dahil sa nasabing Holy Week na, papasok na po, nagsisimula na tayo ng Holy Week ngayong araw na to. Ayan po, mga guidelines para sa ipinatutupad na ECQ. Nakita ng butas ni Senator Joel Villanueva. Mamaya po, malaman natin kung anong buod ng mga yan. Kung ano yung nakita na parang di ata kaangkop-angkop at karapat dapat na ipatupad, di po ba? Pero tignan po natin, tayo na ang bahalang mag-analisa kung dapat ba o hindi, di po ba? At sa atin naman po mga patuloy na mga apor. Yan po yung tinatawag na apor. Yan po yung tinatawag na authorized person outside residence. Yan po yung pinapayagan na makalabas. Sa kabila na merong patutupad na mahabang oras ng curfew. Mula po alas 6 ng gabi hanggang kinabukasan ng alas 5 ng umaga. Yan po. Ganun pa man ang biyahe raw ng mga pampublikong sakyan. Ngayong ECQ tuloy pa rin. Pero meron lang po mga restriction na pinatutupad dyan. Mamaya po, ihatid natin ang buod ng balita na yan. At dating Pangulong Erap, tinamaan na rin ng COVID. Wow, kita nyo talaga sinisino Kasi sabi nga, mahihirap lang daw ang tinatamaan. Pero ang tanong dito naitugod sa ospital. Sa kabila ng meron ng tinatawag na no sign na hindi na tumatanggap ng mga COVID patients na ilang mga ospital. Anong kaya ang ospital dinala? Mamaya po, malaman natin ang detalye ng program ng balita na yan. At sa kabila ng panibago natin kinakaharap na pandemic na yan, ay kayo ito yung tinatawag na ikalawang yugto dahil Marso rin ang mangyari nang magbaba ng mga ECQ sa buong bansa. Ay nako. Ito po, at hindi pa rin nawawala ang pagkilos ng mababang kapulungan ng Kongreso dahil may mga paraan daw upang makatulong may bangon ng ekonomiya ng bansa
ginagawa ng Kamara. Ano kaya yun, ano? Mamaya po, malaman natin. Nahatid ko po sa inyong buod ng balita na yan. At dahil sa ECQ na ipatutupad, hindi talaga maaring hindi kikibo ang ilang mga babatas. At sabi, natitirang pondo ng pamahalaan gamitin pang-ayuda sa mga nasa NCR Plus ayon kay Senador Bongo. Iba talaga yung senador na yan, mama na yan. Ha? Talagang ika nga so kinakailangan kakalampagin, kinakailangan katokin, kumakatok. Yan po ang sa ating magaling na senador. Pero ganun pa man, malaman po natin kung ano talaga yung mga sinasabing mga natitirang pondo na yan. Tingnan po natin mamaya. Hatid ko po ang buod ng balita na yan. At mula naman din sa may mga transaksyon sa mababang kapulungan ng sa ating mataas ng Supreme Court. Ayan po at paghahain daw ng pleading at iba pang mga dokumento sa korte, ngayong ECQ pinalawig pa ng Supreme Court. So ibig sabihin, magkakaroon pa ng mga at least transaksyon, ha? Mamaya po hatid natin ang buod ng balita na yan. Para malaman ng ating mga ilang kababayan na akala na nila, sarado dahil may ECQ. Hindi po, meron po. Medyo in-enhance ka. Kung nagkaroon ng ECQ, Enhanced Community Quarantine, magkaroon din ng enhanced pleading in Supreme Court. Ayan po. At samantala, staycation sa mga hotel at resort na nasa ilalim ng ECQ, sinuspinde ng DOT. Yan, dapat lang kasi baka mamaya yan mga yan nandyan pero nagkatamaan pa tapos pagkahawaan pa. Tama lang po yan. Mamaya, tingnan natin ang ginagawa ng ating DOT Secretary Bernadette Puyat. Samantala, dahil po kasama ang ilang bahagi ng Bulacan, ito na 100 million nila ng San Jose del Monte City sa Bulacan upang ipambili ng COVID-19 vaccine. Dapat naman. Hintayin nyo pa yung gagaling sa pamahalaan. Nagkakaroon ng pagkukulang-kulang. Kaya yan, tama yan. Labas na mga pondo nyo. Palibad sa ibibigay na ayuda sa ilang mga constituent. Siyempre, number 1 yung tatawag na bakuna para pang-prevent po yan. Magandang tanghali kay Melda Nagisaram. At thanks humingi nga pala ng paumanhin. At siyempre ng dispensa ang inyong lingkod sa halos 4 days na wala ang ating programa dahil po doon tinamaan po ng COVID-19 ang ating internet supply dito po. Kaya po yung 4 days na yun, agad po tayo nakapag-ugnayan sa main server ng Sky. Ayun po, in fairness naman po, agad naman nila inasikaso, inayos at pinalta na po ng fiber optic para daw hindi na raw matamaan ng kahit anong virus ang ating internet. Kaya sorry ako sobra akong nalungkot. Na-miss ko kayo dahil yung 4 days na yun na hindi biro na hindi ko kayo nakakasama. Ito lang po yung source of bonding natin, ang ating programang Ratsada Balita ni Double J. Tapos bigla magkakaganon pa, kaya nakakalungkot. Hindi po ako nakatulog, 4 na araw, 4 days. Kaya tignan niyo po mata ko. Ako, di ba? Parang sobrang lumambing. Yan. Anyway, ito po, back to on air na tayo. Tuloy-tuloy na po muli. Kaya, pasensya na. Hingi po ako ng sorry. Sorry sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Balik po tayo sa ating mga paghatid ng mga uli ng mga balita. Samantala, 100 million nilaan nga ng San Miguel. Ayan po yan, binasa ko na pala kanina yan. Nilagan ng San Miguel, Bulacan. Kasama yan kasi sa ECQ yan Yang lalawigan ng Bulacan. 4 na lalawigan po yan. Ang kasama na halos kapitbahay na NCR na kasama sa ECQ. Ayan. Kaya naglaan sila noon 100 million para sa pambili ng bakuna. Dami ng dati na nagpa-propose ng ganyan ano kaya nangyari, no? Di iba naman po successful within the NCR. Kaya lang yung mga entire provinces po, mas umasa sila mula sa padadala ng pamahalaan. Kaya nagkaroon ng kapos, kulang-kulang. Ayan. At impeachment complaint, laban naman kay Supreme Court Justice Leonen, endorso na sa Committee on Rules ng Kamara. At iba naman yan, pag-uusapan pa sa ngayon, dapat muna, isang tabi muna yan. Pero malaman natin mamaya kung ano po dahilan at ano kaya ang medyo bigyan natin ng papel na komento itong mga ganitong bagay na hindi napapanahon
Kailangan pa bang pag-usapan yan sa panahon na yun? Kailangan magkasundo at magkaisa-isa kung anong mga dapat gawin, lalo pa sa panahon na yun, di po ba? Ika nga magkaisa tayo para sa paglaban natin dito sa hinaharap na pakita natin sa buong mundo na kahit maliit ang bansang Pilipinas, diba? Andyan ang tinatawag na solidarity, di po ba? At katulad po nito isang balita po na ito, yung pagpapalakas at pagpaparami sa mga warship ng bansa, iginiit. Kita nyo, kailangan pa ba naman natin na yan? Ito yung mga, kailangan ihatid ko rin yung mga balita sa inyo na meron palang ginagawang ganito, yung inside way na ganito, nakatulad ng pasukin tayo ng, sabi nga sa word na grammar na ginamit, lumusob ang halos mahigit 200 barko ng China. Yan po sa WPS. Yan po, yan sinasabi na para daw lumusob. Ibig sabihin lumusob, medyo ibang dating sa tao niya. Parang, gera na, gano'n. Ngayon biglang magpapalakas at pagpaparami sa mga warship ng bansa. Ibig sabihin, bibili, gagastos. Unahin na muna yung ayuda para sa ating mga mamamayan dahil sa kinakaharap natin ngayon. Kung gagirahin tayo, yun nasa taas na, bahala. Ang importante, nagkakaisa tayo para sa ang survival na dapat gawin ng lahat. At pwede natin magkaroon ng suggestion para sa pamahalaan na ganito po ang gawin natin. Pero kung iba dyan, mangingibabaw yung mga ganito, naku. Pwede ba i-set aside na muna po yan? Pero ihahatid ko sa inyo ang balita na yan. At oras po sa buong bansang Pilipinas. Siyempre, hindi ko pwedeng banggitin ang oras sa ating buong daigdig. Iba-iba po ang oras natin. Dito po sa ating bansa, ganap na pong alas 12:24 ng tanghali. Meron na lalabing 6 na minuto para sa 12:30. Yung mga nagla-lunch break, yung mga take your time. Haba pa oras, huwag magmadali. Andyan lang naman ang trabaho. Babalikan nyo naman, hindi nyo naman iwanan. At hindi naman kayo sasaratuhan. At muli po ang paghingi ng paumanhin ng inyong lingkod. Kaugnay nga dun po sa 4 na araw tayong hindi nakapag-programa dahil po nga yun sa tinamang. Sabi ko, pati ba naman itong ating internet? Tanamaan pa rin ng COVID-19. Sabi nga ng mga technician, sir, hindi namin maintindihan. Lahat na gadget nila ginagamit, tinetrace. Sir, ito meron, pero biglang nagpa-fluctuate, nawawala, ganyan. Sabi ko, what if paltan kaya natin ng line? Paltan na natin yan ng tinatawag na fiber optic para sigurado. At tinawag, ayun, ganun na nga nangyari. At ganyan din po ang gagawin natin sa kinakaharap natin ngayon. Hindi yung aasa tayo, maghihintay tayo, ano kaya mangyayari? Asa ng ayuda? Diba? Kaya, kumbaga, mas maganda yung kikilos tayo sa pamagitan ng boses natin, maipaparating natin. Sabihin nyo lang po, yung mga suggestion dito sa ating programa. Ito hindi ko programa ko na inupuan ko lang po para maihatid sa inyo mga top. Pero, kayo po ang kinakailangan ko rito na magbigay ng mga inyong mga suggestion, komento, o ano pa man na dapat ipahatid sa ating pamahalaan at saan pa man, kahit sa pamamagitan ng ating himpilan na Broad Streamcast Communicator ay makakarating po yung mga yan. Dahil may mga monitoring po sila. Yan po. Kaya ito po programa ng Ratsada Balita ni Double J ay hindi lamang po para sa paghatid ng ating mga balita na naganap hindi lamang kahapon, kanina hanggang sa mga kasalukuyan, kung hindi kailangan din po natin ang inyong mga opinion, ang inyong mga komento, ang inyong mga saloobin upang maihatid natin sa kinauukulan. Yan po ang importante. At siyempre, dahil papasok na po tayo sa kalahating oras, ito po ang mga buod ng ating mga balita. At ito na po ang unang araw ng ilalim na nga dahil papasok na tayo sa tinatawag na Enhanced Community Quarantine ang buong Metro Manila kasama na ang 4 na lalawigan. Ayan po ang Rizal, Bulacan, Cavite at Laguna.
At ito'y huling napagkasunduan sa naging huling pulong sa Malacanang at magsisimula nga ngayong araw ng Lunes hanggang Abril 4. So tatagal po ng 1 linggo. Ibig sabihin, ito po yung kabuuan ng tinatawag na ating Holy Week. Di po ba? Kaya kumbaga, mas sa isang banda, mas maigi yun. Nananatili lang tayo para bilang pag-aayuno at paghahatid ng ating mga saloobin, dasal para sa taas. At ipakita natin yung faith natin na imihingi tayo sa kanya ng tulong, lalo na sa ating Panginoon. Kasi siya lang ang tanging makakatulong sa atin lahat. Gusto lang niya makita na kung paano tayo nagkakaisan lahat at paano natin tinutulig sa ang mali. Yan po. Hindi lamang mga maling nangyayaring ganitong mga pangyayari, kung hindi matuto na tayo sa mga susunod. Pag nawala ang pandemic, makita natin ang mali, hindi pwede magsasawalaki po tayo. Pumibuna po tayo kung kinakailangan dahil kaya naman, marami naman po ang magkakanlong at tutulong at tutulong para push po natin ang ating saloobin na mali na dapat sabi nga, di ba, ang pagsasabi ng tapat pagsasama ng maluwat. Kaya, yan po. At dahil nga, sa darating nga itong ECQ sa loob ng halos 1 linggo, paliwanag naman ni Presidential Spokesperson Harry Roque, tumataas daw umano kaso ng COVID-19 sa bansa. Yan pa, dahil sa katigasan pa rin ang ulo ng ating ilang mga kababayan. At iira lang curfew mula alas 6 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Ampot, pinapayuhan naman ni Roque ang publiko na huwag nang mag-panic buying dahil mananatili naman bukas ang mga supermarket at mga palengke. Itinaon-an niya ang ECQ sa panahon pa rin nitong Semana Santa at umaasa ang palasyo na minimal lamang ang epekto ng ECQ sa ekonomiya dahil wala namang pasok sa Huwebes Santo at Biyernes Santo. Yan po. Kasi iba sinasamantala yan no? Pag walang pasok, pwede maglamyerda. Kaya natapat niya. Yung iba, marami po nagrereklamo dyan. Bakit ganon? Semana Santa mag-ECQ. Ayun po Isa lang ang nasa isip doon. Yun ang pagkakataon wala nga pasok pwede kami maglamyerda. Yun nga po, sabi natin, iniiwasan na nga natin yung mga ganyan na para hindi na nga dumagdag. Dahil unang-una, mamaya po, hatid ko sa inyo yung isa sa mga naging problema na ito yung mga kinangkalat natin para maiparating sa inyo. Una-una, katulad nito, Holy Week, marami nagre-reklamo na sinasabi na bakit daw itinapat pa ang ECQ sa Holy Week. Di po ba? Ibig sabihin, parang hindi sila satisfied dahil ito yung pagkakataon na pwedeng maglamyerda. Yun na nga po Iniiwasan na nga natin na magkaroon na nga ng tinatawag ng ng local transmission ang nasabing nilalabanan natin. Kaya kung lalaban tayo, panatiliin natin yung paglaban, hindi yung maging parang wala lang, ganyan. Wag po. Gawin natin ang pinakamagandang paraan. At dahil dyan, pinansin nga ni Senator Joel Villanueva ang kawalan ng malinaw na plano para sa mga ospital sa inilabas na guidelines ng Interagency Task Force o IATF kaugnay sa paglalagay sa Metro Manila at mga katabing lalawigan na sa Enhanced Community Quarantine o ECQ. At sabi ng Senador, maraming ospital ang hindi tumatanggap ng COVID-19 patient dahil wala na silang may bibigay na kwarto. Isa pong malinaw yan. Kaya nga po yan inaano natin, tinapat niya. Okay, tinapat sa mamaya po, komentohin yan. Sabi nga, dahil wala na mga space, meron pong mga pangyayari sa mga halos lahat ng ospital dito sa Metro Manila ay hospital are hanging, no admission for COVID patient. Ayun po, masakit yan. At yun po yung nakalagay sa mga ospital, mga sign na ganyan. Sa isang pasyenteng naghihingalo, ito na po ang pinakamasakit mong mababasa. Ano kaya ang pinakamagandang solusyon dito? Ang huling sinabi ng Senador. Anya tila nakalimutan ng IATF kung paano tutulungan ng mga ospital na makaagapay sa pagdagsa ng mga tinatama ng COVID-19. Din niya, hindi dapat pinababayaan ng mga ospital dahil ang mga ito ang tinuturing natin na ground zero ng pandemya. Isang malinaw po yan. Ilang ospital na sa Metro Manila. Ito po Ilang ospital na sa Metro Manila ang nag-anunsyo ng hindi na pagtanggap sa karagdagang COVID-19 cases at ito ang mga Chinese General Hospital, Makati Medical Center, Hospital ng Makati, Tondo Medical Center, University of Perpetual Health, Delta Medical Center Incorporation,
Metropolitan Medical Center, the Medical City, St. Luke Medical Center, at Lung Center of the Philippines. Ayan po. At isa pa po dyan, itong pinaka-latest, ang OSMA, ang hospital po ng Maynila. Hindi na rin po sila dahil masyadong puno na rin po. Kaya nga po. At in fairness po, 39 barangay po ang nakatakda i-lockdown dyan po sa lungsod ng Maynila ngayong araw na to. Ayon po kay Mayor Tumorino. 39 po yan. Dahil sa dami, hindi ko na muna po binano para malaman nyo kung ano mga barangay. Later po, at pagka natapos na po na ipadala na sa atin, hatid ko po sa inyo. Kahit na papiyaw through the program of the other BSCC players dito po sa ating himpilang Broad Streamcast Communicator. Muli po ang ospital na hindi na tumatanggap. Ang Chinese General Hospital, Makati Medical Center, Hospital na Makati, Tondo Medical Center, University of Perpetual Health, Delta Medical Center, Metropolitan Medical Center, the Medical City, St. Luke Medical Center, at Lung Center of the Philippines. Ayan po, mga nabanggit na mga ospital na at least crowded na po at wala na pong espasyo para tumanggap pa po ng mga pasyente na tinamaan pa rin ng pandemic COVID-19. Yan po para sa inyong kabatiran. Kaya di po natin maialis na magkaroon ng ganitong komento ang ating mga senador, lalo po sa mga pangyayaring ganyan. Ay hirap nga naman. Dahil unang-una, sa in fairness naman sa panig naman ng IATF, lahat ng paraan ginagawa naman nila na para lang talaga pigilan itong ating mga mamayan kung kaya't nagde-declare na nga po ng mga ganitong klaseng ECQ within the Holy Week or Semana Santa. Pero marami naman na nagreklamo na bakit itinapat pa raw sa Holy Week. Pero ang bottom line lang naman ng mga nagreklamo ay yung pagkakataon nila. Dahil wala silang pasok sa mga trabaho, ayun ang pagkakataon nila na makapaglamyerta. Kaya nga po, iniiwasan na nga natin yung ganyan Para po sa akin, tama naman na itapat ng mga ganyan ng ECQ. Nang sa ganun, napipigilan itong ating mga mamamayan. Kasi nung walang nalip na mga ECQ, pag sinisita yung mga yan, mga barangay, at bakit wala naman ECQ kita nyo? Parang para bang wala lang, ganun. Di nila naiintindihan kung bakit. At tuloy po ating mga balita. At sa kabila po ng pinatutupad na ECQ na magsisimula ngayong araw at kasabay na rin po ng tinatawag na curfew mamaya alas 6 ng gabi hanggang bukas ng alas 5 ng umaga, ang ECQ sa buong Metro Manila at kasama ang 4 na lalawigan. Gaya ng binanggit ko po, ang Rizal, Bulacan, Cavite at Laguna. Yan po ang mga kasama sa ECQ. Ganun pa man, siniguro naman ng Department of Transportation na tuloy ang biyahe ng mga pampublikong sasakyan sa mga lugar na nasa ilalim ng 1 linggong Enhanced Community Quarantine o ECQ. Ayon kay Transportation Yusek Artemio Tuason, patuloy na makakasakay ang mga authorized person outside of residence. Ito po yung mga APOR. At talagang binibigyan po dyan ng pagkakataon na hindi po sila kasama sa tinatawag na either curfew o yung bawal dahil po kailangan pumasok ng mga yan. At para hindi na nagkakaroon po ng lapses ang ating patuloy na pag-angat sa ekonomiya natin. Kaya ganun pa man, ang priority po rito, kaya yung ating mga apura pinapayagan po man, para na rin po sa patuloy na pag-provided para sa kanyang pamilya. Yan po. At sa mga pampublikong sasakyan pero kailangan sumunod sa ipinatutupad na minimum health standard tulad ng pagsuot ng face mask at face shield. Yan po ang importante Yan po. Wala namang pagbabago sa aviation sector na ipinatutupad ng 30% capacity ang 1,500 na international inbound passengers sa Ninoy Aquino International Airport ay mananatili pa rin. Sa maritime sector naman, sa mga sumasakay po ng barko patutupad ang 50% capacity at kailangan sumunod sa mga requirement ng local government unit o LGUs. Ibig sabihin yan po yung kailangan kumuha kayo ng tinatawag na medical requirement po na dumaan kayo sa ganito, sa pagsusuri na yan po yung mga kailangan, yan po yung mga compliance na kailangan i-comply nyo para po makasakay kayo ng barko. Alam nyo na po yan kung ano yung mga yan At sa railway sector naman, ipatutupad ang 20% hanggang 30% capacity sa lahat ng tren kung saan
370 lamang pasahero sa kada train set ng light rail transit line 1, 274 sa light rail transit line 2, 372 pasahero sa metro rail transit line 3, o yan ang MRT 3 po. At 310 naman sa Philippine National Railways, yan po yung ating PNR, yan po yung mga binanggit ko niyan. Dati na po yan, so tuloy pa rin po. Hindi sila nagbago, hindi nagbawas. Ang importante, tuloy pa rin ang ating transportation sector para sa pagsisilbi, lalo-lalo na sa mga pumapasok sa trabaho. Ayan po. Ang mga public utility vehicle lang po, yung tinatawag na jeep at bus, kailangan meron lamang 50% na maximum allowable capacity at papayagan naman ang pagpasok ng mga provincial bus sa mga border, pero dapat ito ay point-to-point ang biyahe, habang ang mga motorcycle taxis dapat apor lamang ang pasahero. Ibig sabihin po, ang sakay lang nitong mga taxi na mga motor na nagsisilbi katulad ng mga angkas o whatever pa po, kailangan ang sakay mo dyan is mga yung pong required na apor. Yan po, yan. Yung katulad ng mga dati mga medical workers, dati mga nurse, at yung mga nagtatrabaho na merong ID at may clearance. Yan po. Hindi sila pwede magsakay ng iba at hindi na sila makakabiyahe. At nilinaw pa ng DOTR na walang ipatutupad na pagtaas sa pamasahe sa mga public transportation. Hindi rin kasama sa ipinatutupad na 6 p.m. hanggang 5 a.m. curfew ang ating mga PUB at PUJ. Yan po. Ayan, malinaw po yan ha. Para sa ganun, hindi po nag-aalala yung mga papasok sa trabaho. Naku, nagkaroon ng ECQ. Nagkaroon ng ang haba ng curfew. Wala rin kami masasakyan yan. Hindi po. Meron po. Tuloy pa rin. Tuloy pa rin po. Muli ulitin ko. Tuloy pa rin po ang mga biyahe pinatutupad. Hindi lamang sa buong Metro Manila. Nationwide po. At kumbaga, kailangan lang sumunod sa tinatawag na requirement o health protocols po. Lalo na sa ating mga apor. At gaya na sinabi ko po kanina, wala talaga sinisino at kahit sino tatamaan. Oras po sa buong Kapulan, ganap na pong alas 12:38 ng tanghali. Lumampas na ang kalahating oras. Di sa mga nanananghalian, palagi ko nagde-dessert na iba habang nanonood ng ating programa at habang nakikinig ng balita. Anyway, just keep safe lang po. Yan lang po importante ha. Habang kumakain, pwede naman yan yung tapos kumain, pahinga lang ng konti habang nagde-dessert, di ba ba? Ingat-ingat lang. Kaya lang binanggit ko po, wala talagang sinisino. At talagang paalala na natin lagi din sa ating mga kababayan na sobrang tigas ng ulo. Please naman, sumunod naman kayo. Ito po, dinala sa ospital si dating Pangulong Joseph Estrada kagabi matapos na makaramdam ng labis na panghihina. Ayon naman kay dating Senator Jingo Estrada, kumpirmado na tinamaan ng COVID-19 ang kanyang ama at minabuti na dalhin na lang ito sa ospital. At nais ko po ipaalam sa inyo ng aking ama na si dating Pangulong Joseph Estrada ay sinugod namin sa ospital kagabi sa kadahilanan ng panghihina ng kanyang katawan. Ito ang kanyang post ng dating senador sa kanyang Facebook account. Sinabi nito na stable naman ang kondisyon ng dating Pangulo. Gayunpaman, humingi sila sa publiko ng panalangin para sa mabilis na paggaling ng 83 83 years old na pala ang dating Pangulong Erap Estrada. Po, kaya wala sinisino. Kaya please lang po dun sa ating mga kababayan na sobrang titigas ng ulo. Meron po dyan nagtanong ganito. Nakalagay po dun nakapaskel. ECQ. At may mga nagtanong, hanggang kailan ba itong itatagal tong ECQ? At sumagot sa baba, nakalagay sa baba na hanggat matitigas pa rin ang inyong mga ulo, hanggat wala pa rin na pipigilan sa mga pasaway, mananatili ang ECQ. Kita nyo na. Kaya, yun lang. Dapat lang naman talaga na, ang hirap naman talaga magsalita, pero ganun pa man, kailangan natin magtiis. Kailangan nating ipagpatuloy. Ika nga, hindi natin dapat iasa kung kanino man, o maging sa pamahalaan, kung IATF, o DOH man, o DILG, o whatever, o mga kapulisan. Tayo na mismo ang makipagtulungan na maging taga-suway taga-saway sa mga pasaway na mga sumusuway sa pinatutupad na health protocol. Ganun lang kasimple yan. Basta ayusin lang natin ang maganda salita. Hindi tayo nakikipag-away sa kanila.
Di po ba? Gaya ng sinabi ko dati, makita man natin, ay, Brad, yung face mask mo, bakit ba pakialam mo? Hindi kita nakikialaman. Baka lang kasi magmulta ka. Bagay, marami kang pera. Sige, okay lang. Ganun di ba? Pero kung sasabihin makikipagtalo ka pa, sabi nga, ang hirap ipaintindi yun sa mga taong ayaw intindihin ang isang bagay na kailangan ng maintindihan. Di po ba? Tuloy pa rin po ating mga paghatid ng mga balita. Thank you kay Josephine Roquero at kay Melda Nagisaram at regards nga pala, Melda, sa iyong hubby na si Fernando na patuloy na nandun pa rin sa Saudi Arabia, sa Jubail. At maging sa iyong uniko iho na si Dawil mula naman sa Canada. Yan. At thank you. Pasensya na. At last week nawala tayo ng halos 4 days. Sobra ko kayong nami. Yan. At dahil pa rin sa ating kinakaharap na problema na yan, ang paglaban pa rin natin sa pandemic na yan, ito po, tiniyak naman ni House Committee on Ways and Means Chairman at Albay Representative Joey Salceda na gumagawa sila ng paraan upang mapalagong ekonomiya na ibinagsak ng COVID-19 pandemic. Ayon kay Salceda, nagsusumikap ng gustong kanyang committee upang sa gayon ay makapag-generate ng revenue at magsulat ng mga polisiya na popondo at nagpapabuti sa pagtugon sa kalbaryong hatid ng pandemya. Sabi pa ng ekonomistang mambabata, sa gitna ng nararanasang global crisis, bunsod ng COVID-19 pandemic, natural lang na mabahala ang lahat. Sinabi nito ni Salceda na matapos na iniulat ng Moody's Analytics ang kanilang assessment sa ekonomiya ng Pilipinas, na ay nasa worrisome state na maraming mga bagay anyang hindi makokontrol. Pero meron pa namang mga policy at governance solution dito. Yan po at yung mga sinasabi ng policy governance, yun yung mga pinag-aaralan ng kanyang committee. Iginit pa ng kongresista na maraming faktor ang nakakaapekto sa sitwasyon ng ekonomiya sa Pilipinas, katulad na lamang ng COVID-19 resurgence, na maging ang mga bansang nakapagsasagawa na ng malabakang pagbabakuna ay nakakaranas din. Lahat naman global problem, crisis na problem yung kinakaharap natin Bukod dito, anarian din ang food inflation bunsod ng African swine fever at pati na rin ang output gap dahil sa mobility restriction. Kung kakailanganin, handa rin nilang gamitin ang kanilang oversight powers sa COVID-19 loan at spending ampot. Medyo hindi pa malinaw dahil sabi nga ng committee na yan, ang Ways and Means yan, pag-aralan natin kung ano yung pwede, lalo na sa kapakanan ng mamamayan. So, kung ipupush muna na nila yung tinatawag na para sa site nila, sa oversight nila sa ekonomiya, isang maganda pong perfection nga dahil una-una, para nga naman, pag umangat yan, at least, yung combined element po, lalo na sa ating mamamayan, hindi na tayo mag-aalala. Kasi kung sabihin naman natin, magkaroon ng maraming pera kung bumabagsak naman ang ating ekonomiya, wala rin. Saan mo gagamitin ng pera? Di po ba? Ayun po yung dapat minsan na kasi ang isipan ng ating mga mamamayan is yung more on, yun agad ang side nila agad. Yung kailangan namin ganito puro pang sariling interest. Hindi naman natin maiaalis sa ating mga mamamayan yun. Dahil natural dahil nagugutom at walang trabaho. Yun po yung mga nakikita nila, napapansin nila. Kaya dapat yan, generally, malaman din ng kung paano, ang mga programa na tinatawag na kailangan nila ipush para po dyan for the benefit of our people in our country. Yan po. Ganun pa man, hindi lang naman mula sa mababang kapulungan ng Kongreso ang talagang nagpupumilit na magkaroon ng tinatawag na ang nakikita, yung the main factor po, yung kalagayan ng ating mamamayan. Katulad po nito, at sinabi nga, hinihikayat ni Senator Bongo lahat ng tanggapan ng pamahalaan na i-maximize ang lahat ng pondo para mapalawak pang Social Amelioration Program o SAP at o pagbibigay ng ayuda sa mga pamilyang naapektuhan ng pandemya sa COVID-19. At ayon kay Go, may mga ulat kasi na marami sa mga pamilyang Pilipino ang nakakaranas ngayon ng pagkakagutom dahil sa umiiral na quarantine restriction. Nakausap ko po kahapon si Secretary Carlos Dominguez,
Hindi ko po tinigilan, pati si Secretary Wendell Abisado na sabi ko maghanap kayo ng pagkukunan kung maaari walisin nyo kung ano ang pwede pang walisin. Pahayag pa ng senador. At dapat anyang ayudahan ng mga residente sa NCR Plus o ito ang Metro Manila, Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal na ngayon ay nasa mas mahigit sa quarantine protocol. Yung mga hindi nagagamit na pondo ay gamitin nyo na lang po sa mga kababayan nating naghihirap. Kinukulong natin sila para hindi makapaghawaan. Halos kalahati lang ang nakapagtatrabaho at maraming nawala ng kabuhayan. Ang naging pahayag pa ni Senator Bongo sa isang banda, tama po at nisisilip nila yan. Minsan kasi sa ibang sektor natin hindi na napapansin yan eh. Ang priority nila is sige, mag-ECQ pero hindi nila nakikita yung maging epekto, di po ba? Yan. At pinaalahanan pa ni Senator Go mga tanggapan ng pamahalaan na iwasan ng pamumulitika sa pagbibigay ng ayuda para hindi na maulit ang gusot nung nakarang taong kung saan marami ang nagreklamo. Opo, ang tinutukoy po dyan, din sinabi ni Senator Bongo ay ang DSWD. Saan na napunta? Bakit nagkagulo? Bakit may mga listahan hindi nasunod? Ang sinisisi naman ang LGUs, ang sinisisi naman ang mga barangay. Sama-sama na po sila dyan. At alam naman ng DILG kung anong gagawin dyan, di po ba? Speaking po sa DILG, dun po sa mga ganyang klase reklamo hanggang sa ngayon, mabot na 1 taon, marami po nagtatanong sa inyong lingkod. Ano na daw po ang plano ng DILG dun sa mga nakakasuhan at kinasuhan at hanggang sa kasalukuyan, meron pa rin pong mga ganyan ng reklamo na hindi na raw na-aksyonan. So, yun lang po. Patid lang po yan mula naman sa ating mga kababayan na pusong naghahatid po ng kanilang katanungan o hinaing dito po sa ating himpilan sa pamamagitan po ng programang Ratsada Balita ni Double J. Kaya din po sa mga nagnanais magbigay ng anuman pong mga komento, opinion o hinaing at pigila po, ipararating po natin sa kinauukulan. Wala pong anuman. Yan pong isang sa mga aim o layunin ng ating himpilang Broad Streamcast Communicator ang pakinggan ang boses ng mamamayan. At tuloy po ating balita. May nalalabi na lang po tayo 8 minuto. Pero ganun pa meron pa rin po tayo mga balita na ihatid sa inyo. At ito po, paghahain daw yung pinalawig pa ng 3 araw ng Supreme Court ang deadline sa mga paghahain ng pleading at iba pang dokumento sa korte sa mga lugar na nasa ilalim ng Enhanced Community Quarantine. Yan po yung mga nililinaw natin. Katulad po ng mga binanggit ko kanina, marami po nagtatanong sa inyong lingkod, meron ba tayong may ECQ? So, walang sasakyan. Paano yung mga papasok sa trabaho? Yan po ha. Tuloy po ang public transportation. Maging MRT, LRT, 1 and 2, tuloy po. At maging ating mga PUJ, Public Utility Jeepney, PUB, Public Utility Bus at PUB, Public Utility Vehicle, tuloy pa rin po. Maging ating mga tinatawag na angkas. Pero yan po ay para lang sa mga apor. Para lang po sa mga apor. Pero ganun pa man, sundin lang po ang tinatawag na strict health protocol. At ganun din sa ibang mga palengke, supermarket, bukas po. Kaya hindi kayo dapat magkaroon ng tinatawag na panic buying katulad na nangyari last year, di po ba? Na halos nagkaubusan dahil nga din sa ganung sitwasyon. Pero by this time, kung ano naman po yung mga nakikita nyo, napapansin nyo na sobrang mahal at hindi naman sila sumusunod sa tinatawag na SRP na pinatutupad ng DTI, wag po kayo mag-atubiling makipag-ugnayan dito sa ating programa. At tatalakayin po natin yan, pahatid po natin yan sa kinauukulan, lalo-lalo na dun sa mga hindi sumusunod sa pinatutupad na SRP ng DTR dahil apektado po ang ating mga consumer, ating mamamayan pagkaganyan. Ika nga parang sinasamantala nyo na hindi kumikibo, hindi nakikita ng ating ng pamulaan ng Department of Trade Industry, di po ba? Kaya pegging po kay Yusek Ruth Castelo, magandang tanghali. Nagpaparamdam lang po ang ating mga mamamayan.
At gaya po ng sinasabi ko, base naman sa nilagdaang administrative circular ni Acting Chief Justice Stella Perlas Bernabe, ang mga pleadings at mga court submission na papatak ng March 29, 2021 hanggang March 31, 2021 ay palalawigin ng 3 araw mula sa April 5, 2021. So ibig sabihin mahaba po yan, kaya wala pong mag-aalala dun sa mga tatamaan ng mga ganyang panahon. Dahil ika nga, palalawigin, pahabaan na, ika nga, meron po sila, tuloy ang kanilang operation, tuloy ang kanilang transaction, tuloy po yung paghahain ng mga pleading, ika nga, dyan po sa ating mataas na dyan po sa ating Supreme Court, dyan po sa ating from pinaka-highest ng Korte Suprema to the, meron po, yan tuloy po yan, sinabi na po ng ating pamunuan. At gayon man, kapag urgent matters, ang ihahaing pleadings o anumang dokumento sa korte ay maaari itong sumite, pero dapat ay makipag-ugnayan muna sa husgado na may jurisdiction dito. Ang mga pagbasa ng hatol sa mga civil case, paghahain ng sumon, pagkakasal na hindi naman urgent na papatak sa mga nabanggit na petsa ay suspendido muna at kailangan reschedule ng korte. Yan po para malinaw para sa yung lahat para alam nyo kabilang sa mga lugar na sakop ng Administrative Circular ang Metro Manila, Laguna, Rizal, Cavite at Bulacan. In short po, lahat ng tinamaan ng ECQ mula sa NCR at 4 na lalawigan, yan po ay pinalawig ang paghahain ng pleading ng ating Supreme Court. Doon, ibig sabihin, sa lahat po ng mga sangay, dyan sa inyong mga lugar na mga either yan na RTC o MTC, yan po. Pero hindi lang po ubra dyan, hindi lang po pwede dyan at hindi po i-acknowledge pagka po yung pagbasa ng hatol sa mga civil case, paghahain ng sumon, pagkakasal na hindi naman urgent, napapatak sa mga nabanggit na petsa, ay suspendido muna. Ayan po, malinaw po yan para po sa lahat ng ating mamamayan din sa mga higit sa lahat din sa mga may transaction po sa ating mga RTC o MTC. Ayan. At kaugnay din po sa mga nagtatanong nga ng ba't yung nandun na, nabutan na o babiyahe pang gano'n. Ito po sinuspindi na ng Department of Tourism ang staycation. Yung pong sinasabi na hindi pa man nangyayari yun ibababa ang ECQ, nandun na kayo, ibabakasyon kayo doon, saan mga resort or whatever, dahil ngayon kung meron kayong mag-i-apply pa ng ganyan, natatamaan kayo, hindi na po ubra yan Ngayong mahal na araw sa mga hotel, sa mga lugar na nasa ilalim ng ECQ, ang NCR at Plus. Ibig pong sabihin ang NCR kabilang ng 4 na syudad, 4 na lalawigan. Yan po. Hindi kasama ang Rizal, Cavite, Laguna at Bulacan dyan sa staycation. Dati na po nakakapagpabook, nung di pa wala pa niya, nakakapagpabook po ng tinatawag na mga ganyan, ng staycation, punta ka sa Boracay, punta ka sa mga ibang resort, di po ba? Dahil mahal na araw, ngayon po, wala munang ganyan. Suspendido muna po yan. Sa ilalim ng nilabas na interim guidelines ng DOT para sa mga hotels, resort, apartment, hotel, motel at kaparehang establishmento, ipinahihinto nito ang operasyon na mga ito para staycation ng mga guests sa NCR, Rizal, Cavite, Laguna at Bulacan simula alas 12 ng March 29. Ibig sabihin ngayon po, mga alas 12, wala na. Hindi na po kayo pwede hanggang hating gabi ng April 4. Yung mga nandyan na po, nabutan na dyan, siguro stay na sila. Pero yung mga nakabook pa lang at naka-schedule ng araw na to, hindi na po sila pwede. Yan po Gayun naman, mga guest na naka-check-in sa madaling araw ng Lunes ay hindi kailangan paalisin. Ayan po, ulitin natin Yung mga nandun na po, bago tinamaan ng alas 12 ng tanghali ngayong March 29, ay hindi na po. Andun na yun Yan po At yung mga inabutan na talaga at nandun na, naka-check-in na sila, hindi na sila pwedeng umalis. At kailangan pagpatuloy na lang nila yung talagang original booking nila. Ganyan. At hindi naman maaaring tumanggap ng mga bagong booking ang booking sa loob ng 1 linggo na ipinaira lang ECQ. Ang mga regular hotels naman na nasa ilalim ng ECQ at modified ECQ ay maaaring tumanggap ng mga guests na long-term ang pananatili, locally stranded individual o yung mga babiyahe patungo sa kanilang mga tirahan at authorized person outside of residence. Yan yung mga nagtatrabaho po. Katulad ng ilang ating mga call center,
na ganun pa man, ano na yan, stay na sila. Ayan po yung mga staycation, pero pasok naman po sa trabaho. Doon lang po, para hindi na po sila travel through their house kung galing sa malalayo. Kaya isang advantage po yan na ginawa ng ating hindi lang coordinated to DOT, maging sa DOLE po at sa ilang sangay, especially po from the DILG-IAT po. Yan. Yan po malinaw yan. At hinikayat din ang kagawaran ng mga accredited establishment sa mahigpit na pagpapatupad ng minimum health at safety protocol para maiwasan ang multa, suspension at cancellation of accreditation. Yan po ang kakaharapin lang sakaling medyo nag-violate sa bagong patakaran na yan. Yan po, malinaw po At remind ko lang po para sa lahat na nagsimula na ngayong araw ang ECQ. Lalo po dito sa Metro Manila at dun sa 4 na siyudad. At simula po mamaya alas 6, umpisa na po ng tinatawag na curfew mula alas 6 ng hapon hanggang kinabukasan po ng alas 5 ng umaga. Yan po yung haba ng oras ng ating curfew Doon sa mga nagrereklamo, doon kayo magreklamo sa barangay niyo saka sa mga pulis. At nang sa ganun, alam niyo na kung saan kayo pupulutin. Total, matitigas naman ang inyong mga ulo. Oras, meron naman po tayo nalalabing 3 minuto. Kaya ito po, tuloy pa rin ating balita. Nakipag-ugnayan ng pamahalaan lokal ng San Jose del Monte City sa Bulacan, sa national government at ilang mga pharmaceutical company upang pumasok sa tripartite agreement sa pagbili ng COVID-19 vaccine para sa kanilang mga residente. Bakit ngayon lang? Ayon kay San Jose del Monte, Bulacan Representative Florida Robes, niyahanda na niya ang liham at iba pa mga dokumento na kailangan sa tripartite agreement. At meron anyang 100 million budget ang lokal na pamahalaan ng San Jose del Monte upang pambili ng bakuna sa 100,000 na mga residente. Sa ngayon ay nakipag-usap na sila sa mga vaccine manufacturer ng Sputnik 5, AstraZeneca at Sinovac. Sa ilalim ng guidelines ng pamahalaang nasyonal, ang mga local government unit na bibili ng bakuna ay kailangan lumagda sa tripartite agreement sa National Task Force Against the COVID-19, Department of Health at sa mga pharmaceutical companies. At bilang chairperson ng House Committee on People's Participation, ilang ulit na nagkaroon ng pulong ang committee na merong kaugnayan sa vaccine development. At sa mga nakalipas na pulong, tiniyak naman ng Russian Embassy at British Embassy ang kaligtasan at efficacy ng kanilang mga bakuna. At ito nga yung Sputnik 5. Sabi po Sputnik 5 daw. Yan, tama yan. At AstraZeneca, kung saan ang Sputnik 5 ay sinasabing pinaka-epektibo para sa mga senior citizen. Yan, sabi yun, pero hindi nabanggit yung yung Sinovac. Pero ganun pa man, ba't ngayon lang, no? Ba't ngayon lang biglang kumibo ang pamahalaan lokal ng San Jose del Monte, Bulacan? At kaugnay din sa ibang balita na katulad ng sinasabi ko po kanina, yung impeachment complaint laban kay Supreme Court Justice Leonel Mendoza sa Committee on Rules ng Kamara. Siguro dapat po para sa akin set aside na muna yan. Dahil yan, nakaraan pa yan kung di ako nagkakamali, nung pa po yan na-endorse, nung pa pong December pa po yan nang inihain yan. Pero hindi na muna dapat ngayon pinag-uusapan yan. Lalo pat sa mga kinakaharap natin problema. Kaya, masasabi ko lang siya sa ganyan. Isang tabi na muna po yan. Mga nahahaluan pa ng politika yan Kaya, ang unahin muna natin itong mga kinakaharap natin problema po. Lalo na sa pandemic na dumami pa ang virus na kamag-anak ng COVID-19. Kabilang na yung UK variant, yung Brazilian virus, at yung tinatawag na African variant virus. Yan po. At kabilang na rin po yung sinasabi ko kanina na yung pong pagpapalakas at pagpaparami ng mga warship ng bansa, hindi na dapat siguro muna yan. Tantabi muna yan. And hindi naman basta ganun mangyayari yan Naghahanda tayo para sa paglaban, pero wag ganyan. Unahin na muna natin ang paglaban natin sa ating COVID-19 na kinakarap na pandemic na po. Anyway, wala na po oras. At medyo napahaba po ang ating mga
segmento sa ating mga binalita, ang importante, marami po akong nilinaw para po sa inyong kabatiran. At muli maraming salamat kay Josephine Roquero, kay Melda Nagsaram, at sa kabila na wala silang naging komento. Anyway, okay lang po. Hindi po, ika nga sabi nga natin basta importante, humingi po akong dispensa sa 4 na araw na nawala inyong lingkod dito pa sa ating programa Ratsada Balita ni Double J. At siyempre, nananatili pa rin natin himpilan na nandyan po ang Broad Streamcast Communicator. Muli po, magkarinigan, magkapanoran tayo at magkakwentuhan po tayo bukas. Sa araw na matat, ganitong oras pa po, alas 12 hanggang alauna, dito pa sa programa Ratsada Balita ni Double J at sa pamagitan ng ating himpilang Broad Streamcast Communicator. At siyempre, laging katagang iniiwan ang inyong lingkod. Siyempre po, di po mawawala. God is always on our side. Wala po siya sa harap, wala sa likod, na tabi po natin siya. Muli po! Inyong natunghayan at napakinggan ang mga pangunahing balita at paghimay sa mga pangyayari at mga kaganapan dito sa Ratsada Balita ni Double J sa pamamagitan ng Broad Streamcast Communicators. Hanggang sa muli, maraming salamat po.